A pleasant afternoon, sir. I am Kamba Christine Angel P. from 4A1-1 BS Criminology, and I am discussing the Bill of Rights, Section 1 to 22. So first, let's start for definition of Bill of Rights. The Philippine Bill of Rights is found in Article 3 of the 1987 Philippine Constitution and outlines 22 sections guaranteeing fundamental rights and freedoms for individuals. It protects against governmental abuse by defining the relationship between the individual, state, and etc. So first, sabi po dito, ang Bill of Rights ay mahanap natin sa Article 3 or under ng Article 3 of 1987 Constitution. So meron po itong 22 section na binibigyan ng halaga bawat isa ang ating karapatan. So, ito po ay pinoprotektahan laban sa mga makapangyarihan o mapang-abusong government and also para sa relationship natin sa mga individual or sa state na kung saan nakakaramdam tayo ng pag-abuso sa ating karapatan bilang pangtao. So, let's start in Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of law. So, sinasabi dito sa Section 1 na walang sinuman o sinumang tao ang may kakayahang kumuha or kumitil ng ating buhay, kalayaan, o pagmamay-aring gamit or kung anumang ating pwedeng pag-arian na hindi idadaan sa tamang proseso sa ilalim ng batas. Pantay-pantay po ang pagtingin sa ating ng batas, walang pabor o diskriminasyon na ating matatanggap. Kaya't napakahalaga na bilang isang Pilipino, alam mo ang iyong karapatan na hindi nila pwedeng makuha sa iyo. Next is Section 2. The right of people to be secure their in person, houses, paper, and effect against unreasonable search and seizures of whatever nature, and for any purpose shall be inviolable. No search warrant or warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be determined personally by the judge after the examination, under oath or affirmation of the complainant, and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched, or person or things to be seized. So, sinasabi sa karapatan na ito na hindi mo pwedeng arestuhin o kapkapan ng isang tao na wala kang dalang warrant. Maaari kang makulong sa pag ginawa mo yung bilang isang alagad ng batas. So, malawak po itong karapatan na ito. Marami siyang sakop. Marami siyang pinahalagahan tulad ng pagpapahalaga bilang isang tao na hindi ka dapat kapkapan ng sinuman na walang search warrant or search warrant sa iyong bahay din at also sa pag-aresto sa iyo ng walang warrant of arrest. So, ito yung sinasagawa or pinipirmahan lamang ng isang abogado na kung saan siya mismo ang nagbigay o nag-issue ng search warrant para sa iyo. Ang search warrant ay dapat ay nakapaloob ang mismong hinahanap at kung ito naman ay warrant of arrest ay dapat mismong ang taong hinahanap na yun ang iyong maaaresto. So, the third one is the Section 3. The privacy communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order or court when the public safety and order requires otherwise as prescribed by the law. So, sinasabi po dito na walang sinuman o walang karapatan ang taong kumuha ng impormasyon patungkol sa text or sa chat man or mapakinggan ang iyong private message kung hindi naman ito pinag-uutos ng korte. Any evidence obtained in violation of this or the preceding section shall be inadmissible for any purpose in any proceeding. So, kung ano man daw po or anumang impormasyon ang makukuha patungkol dito na lumabag sa karapatan bilang sa privacy ng communication ay hindi po
tinatanggap ng korte or pwede itong maging inadmissible at hindi magamit bilang isang ebidensya patungkol sa iyong sinasampang kaso. So next is Section 4. The law shall be passed abridging the freedom of speech, of the expression or the press, or the right the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievance. So, sinasabi po dito sa section na to na malaya tayong magpahayag ng ating saloobin para punahin yung mga nasa gobyerno kung meron silang mga kamalian tayong nakikita upang sa ating ikabubuti ng ating lipunan. So, ito po ay limitado lamang dahil hindi ito para sa public interest or dahil gusto mo lamang sumikat or di kaya puro kasinungalingan lang ang iyong sinasabi. Ito pong karapatan na ito ay hindi ipinagbabawal na magpahayag or magbigay na ekspresyon patungkol sa gobyerno. So, next is Section 5. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preferences shall be forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise or civil or political rights. So, sinasabi dito na tayo po, mga Pilipino, ay may karapatan na maniwala sa ating sariling relihiyon or ating pinaniniwalaang religion. So, sa karapatang ito, hindi po tayo pwedeng pakilaman ng sino man, kahit ito man ay gobyerno, sapagkat ang ating bansa ay maraming rehiyon na pinaniniwalaan. So, wala pong karapatan ang gobyerno na tayo'y husgahan or bigyan ng kautusan na kung saan tayo mag-religion. Ito po ay isa nating karapatan patungkol sa religion and belief bilang isang tao na may pinaniniwalaan na Diyos o wala. Section 6. The liberty of a dog of changing the same within the limits prescribed by the law shall not be impaired except upon lawful order of the court, neither shall the right to travel be impaired except the interests of national security, public safety, or public health as may be provided by law. So, sinasabi po dito sa section na ito na meron tayong karapatang maglakbay or manirahan sa kung anumang lugar ang gusto nating puntahan. Wala maaaring mangialam sa atin. Ngunit, meron po mga pagkakataon na ito'y malilimitaduhan lang katulad nung nagkaroon po tayo ng coronavirus. Hindi tayo pwede umalis ng ating bahay para na rin po sa ating public safety. Next po is Section 7. The right of people to information on matters of public concern shall be recognized access to official records and documents and papers pertaining to official acts and transaction of decision as well as the government research data used as a basis of policy development shall be afforded by the citizen subject to such limitation as provided by the law. So, sinasabi po dito sa batas na to na karapatan nating malaman ang mga opisyal na record, dokumento, at mga papeles patungkol sa ating opisyal na gawain or transaksyon dito sa ating bansa. So, kailangan rin po nating malaman ang mga datos ng pananaliksik ng pamahalaan patungkol sa patakaran or pag-unlad na binibigay sa mamayanan sa ilalim ng batas. So, meron po tayong karapatan na malaman ang mga nangyayari or mga dokumento na sa ating nalumilipot bilang isang Pilipino na dapat nating alam na kung anong nangyayari sa ating lipunan. Next is the Section 8, the right of people to including those employed in public and private sector to form a unions, association, or society for purpose not contrary to the law shall not be abridged. So, sinasabi po dito na meron tayong karapatan bilang isang tao or ating bayan or naglilingkod man sa publiko or sa pribadong sektor na magkaroon or magtatag ng isang samahan or asosyasyon na pwede nilang sapian or may meron silang mga
ibang layunin. Ngunit hindi dapat ito tumatiligsa sa ating bansa or laban sa batas. So, Section 9, private property shall not be taken for public use without just compensation. So, sinasabi po dito, walang private na property or yung private property na hindi pwedeng kunin lamang ng public government as a public use or gagawin nilang kalsada or paralan or ospital na hindi nila binabayaran. So, meron kang karapatan na dapat nilang bayaran muna ang iyong property upang magamit ito ng pampubliko or para sa ating lipunan. So, next is Section 10. No law impairing the obligation of contract shall be passed. So, sinasabi po dito na hindi pwedeng gumawa ng batas na sisirain or babaguhin ang laman ng isang kontrata na walang pahintulot na mga pribadong sektor o yung mga mismong nakipagkontratahan bilang dalawang parte. So, hindi po dapat gumawa ang isang gobyerno or ng batas na patungkol o magpapasira ng kanilang napag-usapan. So, next is Section 11. Free access to the court and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person. So, sinasabi po dito, lahat tayong tao, mahirap man o mayaman, ay may libreng access patungkol sa korte. Maaari tayong magreklamo or maghain ng reklamo upang masolusyonan o mabigyan tayo ng hustisya na ating hinahangad. At maaari din tayong bigyan ng ating legal assistant ng libre sapagkat hindi kaya ng lahat ng mamamayanan na magkaroon or magbayad ng isang abogado. Ito po ay pinagbibigyan or binibigyan ng gobyerno kahit isang tao or isang legal assistant na pwede sa ating magbigay ng mga legal advices patungkol sa ating hinahain na reklamo. So, next is Section 12. Any person under the investigation of the Commission of Defense shall have the right to be informed, his right to remain silent, to have a competent or independent counsel, probably of his own choice. If the person cannot afford the service of counsel, he must be provided with one. The right of cannot be waived except the writing and in the presence of the counsel. So, sinasabi po dito na ang mga tao daw po na nasa under investigation is maaaring or meron silang karapatan na inform na pwede silang manahimik or magsawalang bahala at meron din po silang karapatan na kumuha ng sariling abogado na kanilang choice or sa kanilang gusto. At kung hindi naman po nila kayang magkaroon ng sariling abogado, ay karapatan po nila or dapat silang bigyan ng gobyerno. So, no torture or force of violence, threat, intimidation, or any means dictate the free will shall be used against him. Secret detention, place, solitary communication, or other similar form of detention are be prohibited. So, hindi po siya pwedeng torturin or saktan sa loob. At hindi rin po siya pwedeng ipunta sa mga secret detention o sa mga secret na kulungan para po sa kanyang paghihintay or paglilitis para sa kanya. Hindi po siya pwedeng i-detention sa mga prohibited na lugar. So, next is any confession or admission obtained in the violation of this section 17 thereof shall be in admission in the evidence against them. So, yung mga confession po, yung mga pagpapaamin sa kanya na nagbabiolate ng section 17 ay hindi po pinapayagan at maaari po itong maging inadmissible as evidence na para sa against him. And the law shall be provide for penal and civil sanction for the violation of sanction as well as the compensation and rehabilitation of victims who are torture and similar practices of their families. So, para naman po sa mga taong nagbigay sa kanya ng mga torture or gumawa sa kanya noon, ay kailangan daw pong magbigay ang batas ng penal and civil sanction or parusahan sila upang yung mga karapatan ng mga tao na nasa under investigation at mabigyan sila ng compensation or para sa mga family nila na nasaktan din sa mga ginawa ng mga
ng abuso para sa kanya. So, next is Section 13. All persons except those charged with the offense punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall be, before conviction, be bailable by sufficient sureties or be released on recognition as may be provided by the law. So, sinasabi po dito ang lahat ng taong nagkaroon ng offenses or lumabag sa batas ay maaaring mag-avail ng piyansa. Babayad mo po na bago para ikaw ay hindi makulong. Pwede rin meron kang sufficient sureties or sure sila na makakapunta ka ng hearing, or meron din mga recognizance na tinatawag na mga tao na magpapatunay na ikaw ay mabuting tao, na ikaw ay pupunta sa mismong hearing pag sinabi ito. Ngunit ito ay limitado lamang sa mga taong hindi dapat lalagpas ang kanilang punishable offenses by reclusion perpetua na tumutumbas ng 20 years and 1 day to 40 years na pagkakakulong, at merong ebidensya na matibay at hindi ito kayang sirain or labanan ng kabilang partido. So, next is Section 14. No person shall be held to answer for criminal offenses without due process of law. So, sinasabi po dito na walang sinumang tao ang pwedeng sumagot ng mga criminal offenses na hindi daraan sa due process of law. In our criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until the contrary been proved, shall be enjoyed the right of heard by himself and counsel to inform about the nature of the cause and the accusation against him, to speedy, impartial, and public trial, and to meet the witnesses to face, to have compulsory process, to secure attendance in the witnesses, and the production of the evidence on this behalf. However, after the arraignment, the trial may be proceeded notwithstanding the absence of the accused, provided has been duly notified, and his failure to appear is unjustifiable. So, sinasabi lang po dito na ang tao po na nasa criminal prosecution or na isang akusado ay mananatiling inosente hanggat hindi siya na prove na guilty, at meron po siyang karapatan na mapakinggan sa kanyang sarili at ang kanyang abogado, at meron din po siyang karapatan na ma-inform sa nature and cause na kanyang ginawa or sinasabing inaakusa patungkol sa kanya, at magkaroon ng speedy trial na kung saan 180 days and impartial or walang discrimination or pantay na pagtingin, at public trial to meet the witnesses face to face, and to have a compulsory process to secure the attendance of witnesses and the production of evidence on his behalf sa kanyang side. And however, after arraignment and trial proceeding, notwithstanding the absence of accused, yung absent niya po ay pwede po siyang dapat po siyang i-notify para po mapuntahan niya yung hearing na dapat siyang nandoon. So, next is the Section 15. The privilege of writ habeas corpus shall not be suspended except in the case of invasion or rebellion when the public safety requires it. So, sinasabi po dito sa section na ito na hindi dapat suspendihin ang rebellion ng writ of habeas corpus maliban lamang kung meron po tayong mapaplanuhang mga himagsikan or sa panahon na kailangan ng kaligtasan ng ating bayan. So, next is the Section 16. All persons shall be the right to have a speedy disposition of their case before all judicial, quasi-judicial, and administrative body. So, sinasabi po dito na ang lahat daw po ay may karapatan na magkaroon ng madaliang paglutas ng kanilang mga usapin sa korte. Ang lahat po na mapag-uusapan sa mga hukuman o pangangasiwa sa kung anumang aspeto. Kailangan po ito'y mabilis sapagkat ito po yung nagkukonsume ng oras at saka pera rin po sa mga mamamayan na kailangan masolusyonan ng agad ang kanilang mga hinaing at or hustisya na hinihingi. Next is Section 17. No person shall be compelled to be witness against himself. So, sinasabi lang po dito na walang tao or sino man ang pwedeng pilitin
na maging witness patungkol or against sa kanyang sarili. Section 18, no person shall be detained solely by the reason his political beliefs and aspiration. So, sinasabi po dito na walang sinumang tao ang dapat makulong patungkol sa mga pansarili niyang political beliefs or aspiration. And no involuntary servitude in any form of shall exist except as punishment of crime whether of the party shall have been duly convicted. So, sinasabi na hindi din dapat pairalin ang mga anyo o sapilit ng paglilingkod maliban kung ito ay isang uri ng parusa or katumbas ng isang pagkakasala. Next, Section 19. The excessive fine shall not be imposed, no cruel, degrading, inhuman punishment inflicted, neither shall be death penalty imposed unless for compelling reason involving heinous crime, the Congress thereafter provides for it, and any death penalty already imposed shall be reduced reclusion perpetua. So, sinasabi po dito na hindi dapat ipinapataw ng labis na multa or yung mga malulupit na multa patungkol sa taong nagkasala. Hindi rin dapat siya mapurasahan ng kamatayan maliban lamang kung papatawag siya ng ating Kongreso. Ngunit sa atin ngayon ay pinagbabawad na ang death penalty, kaya ang kanyang magiging punishment na lamang ay reclusion perpetua. The employment of physical and psychological disregarding against the prisoner or detainee or the substandard or inadequate penalty facility under the subhuman conditions shall be dealt with by the law. So, sinasabi po dito na yung mga hindi dapat gawin ng mga tao na dapat din lapatan ng mga kaukulang batas ng paghihirap sa pisikal, psikologikal at pagpaparusa sa sinumang mga bilanggo or mga nakadetene ay paggagamitan ng mga kapangyarihan na hindi makatao ay dapat ay sumailalim sa batas. Next is Section 20. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. So, sinasabi po dito na walang sinong tao man ang pwedeng makulong or ipakulong patungkol sa utang or hindi nagbayad ng sedula. Section 21. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense if the act is punished by the law, an ordinance, conviction, or acquittal under either shall constitute bar to another prosecution for the same act. So, sinasabi po sa section na ito ay ang isang tao ay hindi dapat mapurasahan ng 2 beses sa iisang uri ng kaso kung pinaparusahan ng batas at ordinansa ang isang krimen. Ang pagkaparusa o pag-absuelto sa ilalim ng alinman dito ay magiging hadlang sa ibang kaso. Last, Section 22. No ex post facto law or bill attainder shall be enacted. So, sinasabi po dito na walang ex post facto law or bill attainder ang dapat ipatupad. So, ano nga ba ang ex post facto law? So, ito yung mga hindi mo pwedeng parusaan ng isang taong nakagawa ng kasalanan nang hindi pa naisulat sa batas or offense na kanyang ginawa. So, ang ex post facto law po ay yung mga batas na hindi pa naiisa batas or wala pa sa batas natin. Hindi mo siya pwedeng akusahan or bigyan ng penalty dahil nagawa niya yung isang bagay na hindi pa na sa batas. So, sinasabi nga po sa batas, nolem crimen, nolem pena, sine lege. There is no crime if there is no law punishing it.